Kung gusto mong layuan ka ng pamilya mo dahil hindi mo na makontrol ang sarili mo sa pagsusugal mo at lubog na lubog ka na, magsugal ka. Kung gusto mong masira ang pamilya mo dahil sa sobrang kaadikan mo sa pagsusugal, magsugal ka. Kung gusto mong magsolo sa buhay mo at halos wala ka ng malapitang tao dahil umay na sa'yo sa kakahingi mo ng tulong pero pinansusugal mo lang, magsugal ka. Yung gustong gusto mo nang umangat at wala nang naniniwala sa'yo dahil sa pagiging addict mo sa pagsusugal, na hindi ka na makaahon sa buhay mo, magsugal ka. Hi guys, pag-usapan natin ang pagpapromote ng sugal. Lalong-lalo na yung mga iniidolo natin, na kagaya ni Nadine Ilustre na nag-promote ng sugal. Maraming netizen na nagulantang, nagulat na bakit kinakailangan niya mag-promote. Actually, hindi lang naman si Nadine ang nagpo-promote ng mga sugal. Malaki kasi ang offer kapag nagpo-promote ka ng sugal. So marami na ring vloggers, marami na ring mga artista ang paulit-ulit at patuloy na nagpo-promote ng online sugal. Maraming tao ang nagre-react. Ito yung mga tao, nagre-react sila kasi alam nila yung impact ng sugal sa isang tao. Pwede ito mauwi sa depression, pwede mauwi sa sobrang stress kasi sobrang pagkabaon. At marami tayo sa nakapaligid sa atin na alam natin na totoong nabaon at naging epekto sa kanila ng sugal, na hanggang ngayon ay hindi maalis sa kanila kahit lubog na sila. So bakit marami nagalit kay Nadine Ilustre? Merong Instagram post si Nadine Ilustre na December plans. Sabi ng netizen, magsugal. At ang sagot niya, choice mo yan. So ibig sabihin, sinasabi ni Nadine Ilustre na pwede siya mag-promote ng kahit na anong sugal, pero choice mo yan kung tatangkilikin mong magsugal o hindi. Ang concern naman ng ibang mga tao na bakit mo pinopromote ang pagsusugal habang concern ka at pinopromote mo ang awareness ng depression. So parang ang isa sa mga ugat para mahugot ang depression, anxiety ng isang tao ay pagiging lulong sa pagsusugal. So meron mga taong nagdi-disagree kagaya ni Sas Raganto, kagaya ni ang aking nirerespetong beauty queen na si Lars Pacheco. Sila yung mga against sa sugal. Kagaya ni Miss Lars Pacheco, isa siya sa mga nagsabi ng karanasan niya sa pagkalulong dahil sa sugal, pagtanggap ng pagkakamali at pagbibigay aral sa mga tao na ito ang pwedeng mangyari sa iyo, kagaya nangyari sa akin. Kaya habang maaga ay wag mo nang subukan. So anong reaksyon natin dito sa mga vloggers, dito sa mga artista na yung iba ay sikat pa na nagpo-promote ng sugal? Tama nga naman, na choice ng tao yan. Ang problema lang, kayo ang nagbibigay ng ugat, kayo ang nagbibigay ng sindi para yung isang taong matino, walang kahit anong bisyo, lalong-lalo ng pagsusugal, mahatak ninyo. Kayo nga ang iniidolo ng karamihan, kayo nga ang maraming followers dyan, di ba? Kaya masakit para sa amin na ayaw sa sugal, na ayaw yung isang tao na nalululong sa sugal, ay nakikita doon sa mga taong napakaraming nag-a-idolize na nagpo-promote ng sugal. Ibig sabihin, sa 1 million to 2 millions mo, for sure, meron kang mahuhugot na isang tao na pwede mong mahook sa pagkasugal. At ano ang magiging epekto nito sa followers mo? Yan sana yung tinitignan ng mga taong bago tumingin sa kita sa pagpapromote ng sugal, tinitignan muna sana kung ano ba yung depression na pwede mong maibigay sa isang tao. At meron nga ba talagang magandang maidudulot ang pagsusugal? Yan yung pinakamalaking tanong bago sana tayo nagpo-promote. Well, yan ay decision ninyo. Pero magre-reflect din yan sa inyo. Sino ba ang sisisihin ng mga taong yung pagdating ng araw? Kapag yung mga negosyanteng yan na umiidolo sa inyo ay nalugi dahil sa iniidolo kayo, dahil nag-promote kayo ng sugal at nahook nyo sila. Yan lang naman ang pinaka-concern ng mga karamihan, kaya kayo binabash. Na bakit sa inyo manggagaling ang dami nyong followers? Bakit kayo ang kailangan magbigay ng pwedeng ikadepress ng isang tao, ikalubog ng isang tao, ipangutang ng ibang tao dahil sa pagsusugal na pinopromote nyo? So, huwag nyo ring sisihin yung ibang tao na nagbabash sa inyo kasi concern yan sa iba. Kaya nga sila nagbibigay ng simpatsya, karanasan sa mga na-experience nila para hindi na maulit sa iba. Tapos, ang makikita nila sa inyo ay pag-promote ng online sugal mismo sa mga sikat na vlogger at artista. Sahan nyo na meron talagang pagtatalo, lalong-lalo na yung mga bashing. Kasi alam na ng karamihan
kung ano ang pwedeng magawa niyang sugal na yan sa isang tao. Lalo na kapag ang tao ay walang disiplina. Hindi masamang magsugal, pero dapat alam mo ang limitasyon mo. Kailangan alam mo yung salitang disiplina. At sa 10 tao, isa lang ang nakakagawa niyan. Dahil karamihan, 9 sa 10 tao ay hindi na iniisip kung ano mangyayari sa buhay nila kapag nasa kasarapan sila ng pagsusugal. At ano ba yung pwede mga mangyari sa kanila? Di ba kayo nanghihinayang sa mga naipundar ng mga taong yan na iniidolo kayo? Kayo ay sinasamba nila, hinahangaan. So meron pa dyan mga vloggers, after ng mga magaganda nilang video sa bandang huli, may pagsusugal. Choice nyo yan. Pero sana isipin ninyo, ano yung maidudulot niyan sa ibang tao na pwede kayo ay may disiplina pero yung nanood sa inyo ay simpleng tao na nakakapag-ipon pero mabilis ang hook sa mga ganyang promote ninyo. Ano mangyayari sa kanila? Sana concern sa inyo yung mga umiidolo sa inyo. Dapat concern din kayo sa mga humahanga sa inyo. Ganun sana. At para sa mga taong nagnanais magsugal, choice mo yan. Choice mong lumubog. Choice mong sa una ay may pondo ka pa hanggang sa palala ka na ng palala hanggang di mo na masurvive yung buhay mo. Hanggang sa feeling mo, sa sugal ka na lang aasa para mabawi. Alam mo yung bawin-bawi, pero sugal yan. Lalo't lalo na online sugal yan. Naka-system yan. Diba nga merong isang vlogger na against din sa sugal na sabi na meron siyang kaibigan na nagpo-promote ng sugal. Ang sabi niya, ang pinapakita daw sa mga tao ay demo apps na kung saan laging panalo kasi pandemo, panghook sa mga tao. So kayo naniniwalang may nananalo, lalo-lalo na pag online sugal. Ang hirap nga manalo sa personal na sugalan online pa. Kung gusto mong lumubog ang sarili mo dahil sa sugal, magsugal ka. Kung gusto mong layuan ka ng pamilya mo dahil hindi mo na makontrol ang sarili mo sa pagsusugal mo at lubog na lubog ka na, magsugal ka. Kung gusto mong masira ang pamilya mo dahil sa sobrang kaadikan mo sa pagsusugal, magsugal ka. Kung gusto mong magsolo sa buhay mo at halos wala ka ng malapitang tao dahil umay na sa'yo sa kakahingi mo ng tulong pero pinansusugal mo lang, magsugal ka. Yung gustong-gusto mo nang umangat at wala nang naniniwala sa'yo dahil sa pagiging addict mo sa pagsusugal, na hindi ka na makaahon sa buhay mo, magsugal ka. So tama si Nadine Ilustre, choice mo ang magsugal. Pero pag-isipan mo kung anong mawawala sa'yo pag nag-umpisa ka ng pumindot dyan sa pagsusugal mo.